Magandang umagang po muli sa inyong lahat. Again, time and space do not exist for us because we are one. There is only oneness. We are now on diary entry number 842 from the diary of Saint Faustina Kowalska. Divine mercy in my soul. Sister Chrysostom came to visit me today. She brought some lemons and apples and a tiny Christmas tree. I was delighted with them. So Sister Chrysostom, Mother Superior, asked the Dr. Adam Silbert to let me come home for Christmas, and he readily agreed. I was very happy and burst into tears like a little child. Sister Chrysostom was surprised that I looked so bad and had changed so much, and she told me, "You know, little Faustina, probably you will die. You must be suffering a great deal, sister." I answered that I was suffering more that day than the other days, but that it was nothing, and that for the salvation of souls, it was not too much. O merciful Jesus, give me the souls of sinners. Binisita ako ngayon ni Sister Chrysostom. May dala siyang lemon at mansanas at isang maliit na Christmas tree. Nagkalak akong nakita ang mga iyon. Sa pamamagitan ni Sister Chrysostom, tinanong ng Mother Superiora ang Dr. Adam Silbert kung maaari akong makauwi sa Pasko. At sumang-ayon naman siya. Tuwang-tuwa at naluha na parang bata. Nagulat si Sister Chrysostom sa aking hindi magandang itsura at sinabi sa akin, "Alam mo, Munting Faustina, baka mamatay ka na. Malamang labis na ang iyong paghihirap, sister." Ang sabi ko ay mas matindi ang aking pagdurusa ng araw na iyon kaysa mga nakaraang mga araw. Subalit baliwala ng iyon. At para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, maliit na bagay lang ito. O maawaing Jesus, ibigay mo sa akin ang mga kaluluwa ng mga makasalanan. Nasa ospital pa rin si Sister Faustina at magpapasko na ng mga panahon ito. Naka-indicate naman na binisita siya, may dalang Christmas tree ang kanyang kapatid na madre, si Sister Chrysostom. Yung physical appearance ni Faustina ay nag-degrade na. Sabihin, sabi nga, no, siguro namayat, yung punong-puno ng, kumbaga, alam mo yun, nasa-stress, no, yung ganong itsura, dahil nga sa sakit. And she may be really in pain kasi nagmamanifest yung mga bagay na yun sa kanyang mukha. This was of course alarming. So imagine visiting a friend or a relative in the hospital, in the home, in their home. Makita mo ganyan itsura, no? Maaawa ka naman. But in the case of Faustina, sabi niya, wala lang yan. Although mas matindi yan kaysa mga naging nitong mga nakarang araw, yan ay walang-wala. No? Isang malit na bagay lang yan para sa mga kaluluwa. So again, Faustina accepted her suffering, and instead of complaining for that suffering, iniaalay niya ang kanyang mga sakit, mga nararamdaman niya, yung physical pain, iniaalay niya para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ang tawag dito ay sacrifice, no? Pag-aalay ng sarili mong buhay o pag-aalay ng kung anumang merong mabigat para sa'yo, or pagsuko ng mga luxuries in the physical world. No? These are sacrifices. Sacrifice is a trademark of saints. Kapag marunong magsakripisyo ay isang kaluluwa, nakakapagligtas siya. Iwi-will lang, no? Yung intention that this suffering be able to save
the source of this. May pwedeng specific or pwedeng in general. Offering our pain, all the disasters that we are experiencing in our life. Yan naman ito kapigat. Tinuturo sa atin ni Faustina na bagamat ito'y mabigat, masakit, no? Nakakapagpagaan ito kung ang ating mga pasanin sa buhay ni alay natin para sa iba. Nababawasan ba nito ang ating sakit? No? Gumagaling ba tayo sa pamamagitan nito? Maring gumagaling, maring hindi. Maring tumitindi pa nga yung sakit. No? But the effect of offering it, yung that the pain be offered to the souls, may epekto. Ang panalangin ay direktang pumupunta sa kaluluwa kung saan man ito pinadadala. Whether ang ating pakiramdam ay bumiti o hindi dahil sa pag-aalay na ito, halaga, we are able to earn credit in heaven, offsetting sins. O yung kumbaga, this is one form of paying for your sin. So in return, kung hindi ka man bumubuti ang kalagayan mo sa iyong sakit, inialay mo ang sakit mo, ang direct nito, beneficiary, syempre yung kaluluwa mo, you earn credit na naiipon kang kayamanan o anything in heaven. Siguro isang mas magandang lugar kung saan mas makakaranas ka ng mas mabuting kapayapaan. Again, Faustina would like to leave this earth. Siguro nakakapagod na rin yung pain, but one of the reasons also that she would like to live her life here on earth is the benefit that she experiences every time she would meet or she would have attained union with God. So pag ganun nababali, wala na yung physical pain kasi nakikita yung ang kaluluwa mo ay dumaranas ng bliss, yung kaginhawaan, kapayapaan. And that way, naiibsan yung sakit na nararamdaman natin. So that is one way to handle pain. Ialay ito para sa isang intensyon. And after that, mag-manifest ito into the feeling of peace inside you. So hindi ka man gumaling, hindi man bumuti ang iyong kalagayang physical, no? Nakapag-ipon ka man naman points. Maganda loyalty points, no? Sa taas.